Hi Pisces! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So ito po ang yung August kapalaran para sa mga Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General love and career reading. Tingnan natin kung anong paparating para kay Pisces. Pasensya na medyo na late ang monthly reading nyo guys. Medyo marami lang tayong inasikaso lately. Pero don't worry kasi ito na. Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon. Okay. Comment present guys. And please supportahan nyo din po yung mga videos ko para sa Pisces. Kasi kailangan ko po yan. Kailangan ko ng maraming likes and subscribes galing sa inyo guys. Yan po kasi ang bumubuhay sa channel na to. Sa totoo lang. Kaya i-click nyo na ngayon habang pasimula pa lang yung video. Thank you. I-click nyo na. Okay, ito na guys. Tingnan natin ang unang mensahe para kay Pisces. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Buksan mo dong isip mo kasi parang kakaiba itong kadil mong tao ngayon. Kaya kailangan mong pag-isipan kung tatanggapin mo ba siya. Finances and career. Mukhang nakita ko dito busy ka. May mga financial issues. Okay. There's no such thing as a mistake. Everything happens in divine order. I'm being guided to learn and grow. Lahat doon na nangyayari sa'yo, may ano yan, may divine order. Hindi daw yan mali or wala daw mali. Kasi ginagabayan ka para matuto ka at para mag-grow. Okay. So, tingnan natin sa tarot ang overall energy mo. Knight of Pentacles. Mabagal ngayon ang movement mo, Pisces. Pero steady naman. Inuuna mo kasi yung responsibilities mo, financial, tsaka connected sa stability mo. Ang kagandahan lang nito is na-feel ko yung patience mo. Kasi kahit gaano ka bagal yung movement, pero tinatry mo yung best mo talaga. Actually, sa totoo lang, nagbubunga naman eh. Nagkakaroon ka naman ng growth. Okay, mamaya i-clarify natin yan. So, sa recent past, Temperance, 8 of Cups, and 8 of Pentacles. Wow, puro number 8. Ibig sabihin, nakafocus ka sa sarili mo, sa mga gusto mo ma-achieve sa buhay. Kita mo ito, infinity din itong dalawang. Actually, this is the moon and the sun. So, binabalanse mo yung mga bagay-bagay kahit mabagal. This is also patience, waiting. I feel like meron kang nakilalang tao, pero parang nakita mo sa kanya na medyo sinasaktan ka niya emotionally. Kaya iniisip mo, hindi na muna ako mag-e-expect sa taong yan. Ang mahalaga, nagtatrabaho ako, inaayos kong buhay ko. Kahit matagal pa bago maayos ko tong love life ko at yung career ko, okay lang. Itatry ko pa rin yung best ko. Ayan, nakakatuwa naman to. Sobrang pasensyosa ka. And also, ngayon nga pala, kaka-new moon lang kahapon. So, new moon in Leo. Also, sun is in Leo kasi Leo season po ngayon. So, nakita ko sa'yo, inuuna mo yung sarili mo, lumalaban ka, nagiging matapang ka. Hindi mo kailangan ipagsabi kung ano yung pinaplano mo. Ginagawa mo na lang. Okay. Sa current energies mo, 9 of Wands. Oh my gosh, ano nangyari dito? Queen of Swords and the 2 of Swords. So, frustrated ka sa taong yan. Parang isip mo dito, ayoko na talagang umasa. Palagi na lang ako nasasaktan. Natuto na ako. Hindi ko na uulitin yung mga maling nagawa ko. Pero at the same time, nagdadalang isip ka eh. Kasi kahit parang sumuko ka na or parang ayaw mo nang magtiwala sa kanya, pero nakakaramdam ka pa rin na may something sa taong yan. Kaya gustong gusto mo siya. Yung iba sa inyo guys, binlock nyo yung taong yan kasi iniisip mo kasi nagka-clash kayo. Nagkaka-conflict kayong dalawa. So, inisip mo mas mabuti pa, wag na lang ako makipag-usap kaysa naman mag-away pa kami. Pero, nag-iisip ka ulit kung tama ba yung ginagawa mo. And,
parang I feel like you're taking it slowly kahit alam mong matagal, pero okay lang sa'yo yun. Okay, sa near future, 7 of Cups, Queen of Pentacles, 3 of Pentacles. Ang dami mong options. Sa totoo lang, maraming sumusuporta sa'yo. Ito, meron kang mga kasama. Possible din naman na yan yung person mo, sinusuportahan ka niya. Pero ikaw sa sarili mo, mas mahalaga kasi sa'yo yung stability, yung finances. So, at the same time, ang dami mo ding pangarap, ang dami mo ding fear. Nakita ko sa'yo dito, isip ka ng isip, and parang nagpaplano ka kung anong susunod na gagawin mo. Very practical ka kasi. Ayan, so i-clarify natin guys. Yun yung nagpapa-exciting sa buhay mo kasi ang daming opportunity. Ang dami mo nakikitang opportunity. Mukhang marami ka ding nakikitang mga tao sa paligid mo na nagbibigay ng happiness sa'yo at nagmamahal sa'yo. So, tingnan natin. Clarify natin. Bakit parang ang bagal? Bakit ang bagal ng movement? 10 of Wands, the Temperance ulit. 5 of Pentacles. Kasi may burden ka na. So, 2 beses lumabas yung Temperance. This is again, patience to guys. So, sinasabi mo sarili mo, lalabanan ko to. Lalaban ako, kakayanin ko to kahit gaano kabigat. Kasi, magiging successful din ako sa huli. Ayan o, 2 Temperance. Ito. So, ito yung burden mo. Kinakaya mo. Mukhang nagmamadali ka nga din ayusin yung buhay mo. Siguro, wag mo na lang madaliin masyado kasi nabibigatan ka rin, 'di ba? And ang iniisip mo kasi malungkot ka, nahihirapan ka sa buhay. Palaging ganun yung iniisip mo. Kaya pinupush mo din ang sarili mo na ayusin ang buhay mo. Okay. So, bakit parang binlock mo ata yung person mo or malamig ka sa kanya? Pero nagdadalang isip ka. Tingnan natin. Ano tong nalaglag? Okay. Merong tao. Oh my gosh. Bakit baliktad? So, Knight of Wands and Ace of Swords. Okay. Ito na nga yun. Diba sabi ko bakit mo binlock? So, nakita ko sa'yo dito kasi inobserbahan mo siya. Feeling mo sa kanya, hindi siya ganun ka-committed sa'yo. Kaya binlock mo siya. Actually, ikaw din naman, hindi ka naman ganun ka-committed sa kanya. Gusto mo lang siya. So, parang nakita ko sa'yo dito, super gusto mo siya, pero hindi naman to the point na lahat na ibibigay mo sa kanya. Kasi, nag-iingat ka din talaga. Ayan, nag-iingat ka din talaga na gawin mo kung ano yung nararapat para sa sarili mo. Hindi lang para sa love. Okay? Parang ayaw mo nang mag-sacrifice para sa love. Okay, so tingnan pa natin guys. 4 of Wands, 7 of Cups, 2 of Cups. Oh my gosh, ito na naman yung 7 of Cups. So nakita ko dito, very committed ka sa taong yan. Pero again, ang dami mong iniisip, Pisces. Si Pisces talaga lahat iniisip. Kaya laging present tong 7 of Cups na card. So ito yung mga pangarap mo para sa future. Gusto mo magpakasal kayo. Ayan o, may nakita ko dito na reconciliation or parang nagkakasundo kayo. Possible nga na kasal ito. Kasi andito din yung 4 of Wands, which is balance, stability, and happiness, celebration. Siguro excited na kayong mag-settle down. Oh my gosh, nakakatuwa naman. Ibig sabihin, nakikita mo talaga yung future na posibleng magkatuloyan kayo ng taong yan. Very optimistic ka sa connection na yan. Ayan, kita mo yung heart, red na red, diba? So, na-feel ko dito, super love mo siya. Okay, kita mo may bundok. Feeling ko guys, magkaiba kayo ng ugali. Ikaw may bundok, siya meron din. Ibig sabihin, yung bundok kasi, symbol of achievement yan. So, meron kang achievement, siya meron din. Magkakaiba, pero nagkasundo kayo. So, tanggap niyong isa't isa. Okay. So, anong outcome dito para kay Pisces? Ace of Cups. Oh my gosh! New beginning. Oh my gosh! Ace of Pentacles and the Fool. Oh my gosh.
Empress, ang ganda naman ng cards mo. So, super in love ka dito. Yung iba siguro, guys, gusto magkaanak or mabuntis kasi Empress. Although, hindi naman literal yan, ha. Pwede tong physical intimacy, attraction sa isa't isa. Kita mo, wala siyang damit, diba? Dahon lang. Ayan, so, ibig sabihin, you feel something special, physical attraction para sa taong yan. And then, ito naman tatlong cards na to, nakita ko dito, bagong simula. Ayan, dalawang ace. Tapos, isang the fool, which is number 0. So, hindi mo na mapipigilan to. Andyan na talaga sa harap mo yung bagong simula. By the way, the planet Venus is retrograde right now. Ano bang kahulugan nun? Ibig sabihin, kapag retrograde yung planet Venus, yung love life nyo, parang kinoconsider nyo ulit, binibigyan nyo ng chance, pinag-iisipan nyo ulit. And yun na nga yung nakikita ko nangyayari dito. May bago kang offer sa kanya. And parang feeling mo dito, gusto mo lang talagang gawin kahit parang hindi naman ganun ka-sure yung future, 'di ba? Hindi naman ganun ka-sure eh. Wala naman assurance talaga. Pero gusto mo offer yung sarili mo at yung pagmamahal mo sa taong yan. Okay, tingnan pa natin, guys. Ano pang mensahe dito for Pisces? Oh, baliktad ah. 10 of Swords, 9 of Cups, Ace of Wands. Oh my gosh. So, merong ending dito. Nahirapan ka sa ending na yan. Pero, bumabangon ka. Wow. So, parang 50-50 yung nakita ko dito eh. Yung iba sa inyo, guys, parang ayaw nyo na. Inisip nyo, ayaw ko na, tapos na. Tapos yung isang side mo naman, nag-iisip na gusto ko talaga siya, attracted talaga ako sa kanya. Siya yung nagpapasaya sa akin. And also, dahil sa pagdadalawang isip mo, parang hindi ka makagalaw. Kasi andun yung takot eh. Na inisip mo, paano kung mali ako? 'Di ba? Kahit yung dalawang ace kanina, na-sense ko din dito na merong konting uncertainty. So, ang masasabi ko lang naman, guys, kasi mahal mo yung tao eh, bigyan mo ng chance. Yun lang yung advice ko sa'yo, Pisces. Bigyan mo ng chance at i-enjoy mo kung anong meron kayo. Minsan kasi kaka-overthink mo, 'di ba? Nakaka-attract ka tuloy ng hindi maganda na mangyayari sa relationship nyo. So, mas okay yung positibo. Mas okay yung may faith ka. Bigyan mo ng chance talaga. Kumbaga, take a risk. And, pangatlong ace na to, guys. Ayan, oh, Ace of Wands. Kanina may dalawang ace na din. So, tingnan naman natin. Okay. Oh, Page of Cups. Princess of Cups pala. Merong happiness, opportunity, King of Swords, wow. Wheel of, oh my gosh. Alam mo, very clear ng isip mo ngayon. Andito yung Wheel of Fortune. So, bibigyan mo ng chance. And, swerte yung bagong chance na yan. Pero nakita ko pa rin dito na kahit magsisimula kayo ulit, pero nag-iisip ka pa rin. Kasi andito si High Priestess eh. Malakas kasi intuition ni Pisces. Kaya palaging parang feeling ng person mo sa'yo very mysterious ka, hindi ka niya maintindihan minsan kasi tahimik ka lang. 'Di ba? Pero sa isip mo, ang dami mo nang naiisip. Kita mo yung third eye niya, oh, ayan oh. Ayan. So open yung third eye chakra mo, malakas ang intuition mo at gabay yan para sa'yo. So, i-consider mo din yan. 'Di ba? Syempre, strength mo kasi yan eh. Strength mo yan. Nakita ko dito nagsustalk ka. Nagsustalk ka tapos nakakaramdam ka ng takot. Kasi iniisip mo, ang dami pa pala namin kailangan gawin. Kita mo, hagdan yan, oh. You have to take it one step at a time. And nasabi ko na kanina na parang hindi ka naman nagmamadali kasi mukhang nag-i-enjoy ka. Pasensyosa ka. Oh my gosh, bakit andito yung 7 of Swords? Tingnan natin. 6 of Wands. Okay. Parang na-feel ko dito, pinoprotektahan mo yung reputation mo. Hindi ko lang alam kung bakit. Parang conscious ka kung ano tingin sa'yo ng tao. Conscious ka sa mga tao sa paligid mo. Siguro gusto mo ring mapag-isa. Siguro nahihiya ka. Mukhang mahihiyain nga si Pisces. Okay.
hayaan mo sila. Marami kasing tao sa paligid mo ngayon, yung iba mga chismosa eh. The world, okay? Binabago mo yung isip mo, ay yung sarili mo. Queen of Wands, ito ka, oh, you are very strong and confident. And, andito yung world, ibig sabihin, may network ka eh. Possible sa social media din yan na marami kang connections, maraming humahanga sa'yo at alam din nila na ikaw, masayahin kang tao, may mga gusto kang ma-achieve na goals para sa sarili mo. Sa nakikita ko, kaya mo namang ma-achieve kasi si Queen of Wands, kayang-kaya niya as long as gawin niya yung best niya or gawin niya yung part niya. Okay, ano pa ba? Uy, King of Cups, Four of Swords, the Sun, Seven of Pentacles. Oh my gosh. Nakita ko dito, mahal mo pa rin siya. Kahit dati ka na niyang sinaktan, pero nahil mo yung sarili mo at bumabangon ka ulit. Grabe naman to. Sinaktan ka na nga eh, pero ikaw pa rin ang bumabalik. Pero hindi naman kita masisi kasi malalim yung pagmamahal mo sa kanya. Pero mukhang on the process ka pa rin ng healing sa ngayon. Bumabalik ka nga pero kailangan pa ng more effort. Ang tanong, ano bang nararamdaman sa'yo ng taong yan? Siya ba, ano bang iniisip niya? 'Di ba? Tingnan natin guys. Okay. The Moon, oh my gosh. Knight of Pentacles. Diyos ko, day. Ito na naman, mabagal. So, nalilito siya. Oh my gosh. Mahal ka niya. Gosh. Parang ano ka niya, ikaw inspiration niya, happiness niya, family, yung tingin niya sa'yo. The Moon, malalim ang isip nitong person na to. Naguguluhan siya ngayon. Pero, isip siya ng isip sa'yo. Ibig sabihin, mahalaga ka. Kasi, ba't ka niya iisipin? Okay. So, nakita ko dito, I feel like ikaw to, tinatry mo yung best mo sa trabaho mo. Ginagawa mo yung best. Parang feeling mo dito, mabigat yung responsibility mo, kaya kailangan mo mag-focus. Tama naman yung ginagawa mo na mag-focus ka. Ayan. Parang medyo mahiyain ka, no? Ayan, na-sense ko sa'yo. Kasi princess ulit to. Si princess kasi parang bata yan eh. Ayan, very young at heart. So, ano bang nangyari kasi? Bakit mo ba siya binablock or bakit mo ba siya iniiwasan? Kasi nasaktan ka? Oh my gosh. Wow, grabe. Nasaktan ka pala niya dati eh. Queen of Cups, Three of Swords, Five of Swords, Ten of Pentacles, Nine of Swords. Ayun lang ang masasabi ko. Sobra kanya nasaktan dati. Ikaw kasi may mga pangarap ka para sa inyo. Tapos parang nasira ata niya. 'Di ba? Yung iba sa inyo guys, parang sobrang komportable kayo sa isa't isa. Ito pala siya, oh, King of Pentacles. Very practical. Na-bored ka na din ata sa kanya kasi masyado siyang serious. Oh my gosh. Queen of Pentacles in reverse. Parang nakita ko naging selfish siya sa'yo. Na inuna niya yung sarili niya. Nagkulang talaga siya sa'yo. Inuna niya yung pera. Which is parang naging unfair sa'yo eh. Kasi mas mahalaga ba yung pera kaysa sa love? I mean, oo, syempre parehong mahalaga yan. Hindi ko naman sinabi na hindi mahalaga ang pera. Pero, alam mo yung parang sinayang niya. Sinayang niya yung chance. Three of Wands. Oh my gosh. May iba ata siyang iniisip. Okay, naging selfish nga talaga. So, teka lang. Dumikit na card. So, yung person mo, naging malamig din siya sa'yo eh. Hindi niya sinabi sa'yo lahat. Parang feeling niya kasi siya yung sinisi. So, parang nasabi niya, ako na lang lagi ang may kasalanan.
Nagalit na siya. Ayan. So, nagkaroon talaga ng conflict sa inyo ng taong yan. Magician. Okay. Parang feeling mo, niloko ka niya. Knight of Swords. The Chariot. Biglaan. Okay. Biglaan yung mga pangyayari. Three of Cups. Okay, Three of Cups and Eight of Cups. Alam mo yung feeling mo dito ngayon na kahit magkasama kayo, yung puso mo parang naka-reserve na sa sarili mo. Ayaw mo nang ibigay sa kanya. Hindi naman sa hindi mo siya mahal, pero kasi tumalikod kayo, kita mo nakatalikod siya. Oh. Yung sinasabi mo dito, andito pa rin ako, pero nakatalikod. Ayan. Marami kasing opportunities para sa'yo. So, mukhang mas pinipili mo na i-grab yung mga opportunity na yan at i-enjoy. Sorry. May nag-text. Okay. Merong communication. Merong paparating na communication. Okay, anong outcome ngayon? Itong gamitin natin, guys. Anong outcome? Okay, tapos kuha tayo ng mga mensahe na connected sa love life nyo ngayon at kung ano ba ang mga gusto niyang sabihin sa'yo ngayon. Okay. Isa pa. Wow! Yes, yes, yes! Okay. Maganda yan. Unang card pa lang, super yes na. Alam mo na, feel ko dito, you are creating something na hindi ka titigil until na makuha mo yan. Until na makuha mo yung success. Oh my gosh, bakit nag-no? Nope, no. Okay, I get it. Nagdadalang isip ka. On one hand, super yes. On the other hand, no. Okay, so yan yung kailangan mong ayusin sa sarili mo. Kasi nagdadalang isip ka na naman. Please forgive me. Oh my gosh. Parang tinitake mo yung blame eh. Na parang feeling mo, ikaw na yung may kasalanan. Ikaw na yung mali. Attraction. Gusto kita. Wow. Healing, hurt. Hurt, healing. Okay. Sinabi ko na yan kanina. Nag-heal ka ngayon. Shy. Nahihiya. Ayan, nasabi ko na din yan kanina. Nahihiyain ngayon si Pisces. Last one. Excited. Wow. Meron namang communication paparating. And kuha tayo ng advice. Tapos tingnan natin yung huling mensahe dito para sa'yo, galing sa universe. The Hangman, Page of Cups, Queen of Wands. Okay, so sa huling cards mo dito, nakita ko nagbabago ka ng isip at merong opportunity. Mukhang gusto mong i-grab yung opportunity na yan. And pag ginawa mo yon, kaya mo naman. Kasi Queen of Wands ka dito eh. Si Queen of Wands kasi, very charming, attractive, creative, passionate. So, kasabay pa ng energy ngayon na Leo season ngayon. Leo kasi is very fiery and passionate. So, kaya nafe-feel ko din sa'yo yung sobrang motivation, sobrang attraction. Meron din syempreng love and merong excitement. Ayan. At ang advice para sa'yo, being enough. The innermost heart says you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change. No need to grow more deserving you. Yes, you are loved. Sapat ka na. Wala ka nang kailangan hilingin pa. Nasa sayo na ang lahat. And hindi mo na kailangan pa ng anything more. At deserve mo ng pagmamahal. Ayan. Okay guys, that's all I have for you Pisces. Para sa yung August kapalaran.
Kung kailangan nyo ng gabay, message nyo ko sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, lalo na kung nag-resonate sa inyo yung reading at gusto nyo ng more information. Pwede nyo rin ako i-chat sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. Also, kung kailangan nyo ng crystals na makakatulong sa inyo para ma-attract yung love at yung self-love for healing. Also, meron tayong mga crystals for communication at iba-iba pang benefits. Meron din for wealth, prosperity, and abundance. So, i-message nyo ako sa Instagram ko or sa Viber or sa WhatsApp. Okay, thank you, Pisces! Have a good day. I'll see you again sa susunod na videos ko. Again, i-like nyo na tong video na to at kung bago kayo, please subscribe para updated kayo every time na may bagong video. At syempre, para support nyo na din sa akin. Thank you so much, Pisces! Have a good day. I'll see you again soon and God bless. Bye!